Yeah, dalawang items yan eh. Yung una yung sa nickel laterite. Alam nyo yung nickel laterite, yung pag umakyat ka sa bundok, kumakapal yung ano eh. Pag kumapak ka na umulan, magiging 6-footer ka dahil kumakapal yung swelas mo. Kumakapit mo yun. Kumakapit. Yun yung na putik. Putik yun. Ano ang putik? Natutunaw yan sa tubig. So, yung sinasabi nga na sa halip na dalhin daw, sabi ni Umpay, Amor, na sa halip daw na dinala ito sa China, ay dinala sa Scarborough Shoal, o tawag natin Baho de Masinloc. At yun daw ay nakagawa ng 3,500 hectares na reclaim land, nagkaroon ng airstrip, tapos nagkaroon ng missile silo. Isa-isay natin, ano? Yung nickel laterite, pagka inilagay mo yun sa tubig, para kang nagtimpla ng tsokolate. Sayang yung mo. Tapos mahal ito. Kaya ito binibili kasi yung nickel, pag napugayan, yan inihalo sa bakal para maging stainless. And then, walang sira-ulo na bansa o komersyante na bibili ng ganyang kamahal na pulkubiko na ilalagay lang na gagawing reclamation. Naalala ko nung nag-reclaim ang R2 Builders yung sa tapat ng Smoky Mountain. Ang kailangan kasi sa reclamation medium ay yung mabigat. Specific gravity niya mas mabigat kaysa sa tubig. So, ang pinagkuhanan nila yung shale, S-H-A-L-E, mula sa dagat ng Tanza. Kaya nagkaroon din ng problema sa Cavite. So, yun ang ginawang reclamation. Ngayon, bagong technology siguro ito, na ang putik ay gagawin mong reclamation medium. Pagkatapos, isa pa niyan, ang sabi pa doon ng ginasabi ng isang mamamahayag ng Scarborough Shoal ay parte ng Spratlys. Tingnan nyo sa mapa, yung Spratlys sa tapat ng Palawan. Kayong mahilig, mga netizen, gumamit kayo ng Google para makita nyo yung hindi kayo taktak ng taktak. Yung Scarborough Shoal ay tapat ng Kabangkan. Yung background nito nung way back 1400, nandyan na yan, kaya tinawag nating Baho de Masinloc. Nung panahon na yon, ang capital ng Zambales ay Masinloc. Kaya parang sa Masinloc is Zambales. So, Baho de Masinloc, Masinloc, Pasig. Kaya nung kumakandidato pala ako ng 2010, pinag-aralan ko na ito, pinag-aralan ko na lahat. Ito, pati yung kalaban ko, pinag-aralan ko ugali niya eh. Kaya kilala ko siya. At yung na yon ay 240 kilometers from Pamangan. Hindi tapat na Masinloc yan. Pero karamihan na nangingisda dyan, Tika Infanta, Bulinaw, Infanta, Masinloc, Palawig, yung Subic, Batangas, tsaka yung Segopa. Ngayon, ang sabi ko nga, magpasa ng municipal resolution claiming that Baho de Masinloc by virtue of historical document kasama sa mapa. At ipinasa naman dito sa provincial board. Kaya nung nagkaroon ng arbitration case sa United Nations, yun ang pinakamabigat na dokumento na ginamit ng gobyerno natin. Ang pinag-usapan kasi doon sa arbitration ay yung Scarborough Shoal at saka isang island dito sa malapit sa Palawan na inaangkin na naman ng China. Meron pang isang rito yung meron sila dating 7 dash line na kasama itong Spratlys, etc. Hindi pa kasama yung yung lugar na yan
Doon sa 7-dash line po. O sa 7-dash line. Ng China. Nung nagkaroon ng binago nila, naging 9-dash line. Ang hindi nyo alam, nagtatanong-tanong ako, yung 9-dash line, pinapakita lang hanggang tapat ng Vigan, Ilocos. Pero kung titingnan yung dokumento nila, lumalabas yung 9-dash line, umiikot ng Batanes, bumaba, kinukuha yung Benham Rice dito sa kanan na atin. Kaya sabi ko sa gobyerno natin, i-publish nyo naman yung dapat para alam ng mga tao. Hindi yung piecemeal na ano. Kaya ito nga, yung missile silo. Alam nyo, para magkaroon ng missile silo, you need about 50 to 100 meters of depth. Makakagawa ka ba yan sa ano? Kahit nasaan dyan sa ano? Ang China, mayroon sila dito sa Parasil Islands, tatlong ano, nandito, kasi ako mahilig ako magkahamak ng ano, para ng mga syudad, dyan. Tapos dito sa Spratly Islands, nandyan yung banda rito sa kaliwa, yung tinatawag Tito Island. Yun, no? Yan ay pag-aari ng Pilipinas. Ginawa yan ng mga late 60s. Tapos ito naman sa kanan, itong Ito Aba Island, ay pag-aari ng Taiwanese. China yan nung araw. Ginawa itong Ito Aba Island noong 1946, nung hindi pa komunista ang China. Kaya nung umalis si Chiang Kai-shek sa China, pumunta ng Taiwan, dala-dala nila yung kwan, sa kanila pa rin yan. Kaya nag-aaway-away. Ang nasa kapangyarihan ngayon ay People's Republic of China. Kaya sana naman, huwag niyong sabihin na ito yung mga ginawa ng Czech. Meron pa isang magandang paano dyan, yung Nam Yet Island. Nam Yet Island, malapit sa Titong Island, parang syudad dyan, na ano ng Vietnamese. Kaya nga nagpunta ako dyan noong 2007. Pag nag-C-130 kami, bago bumaba ang aeroplano, nabasa ko sa cellphone ko, "Welcome to Vietnam." You know, kasi sila ang mayroong cell site. Yun yung ano, kaya bakit naman kayo naniniwala kahit yung national government, there's no use conducting an investigation for such policy statements. So, ibig sabihin, dapat na malalaman nila mismo kung magkakaroon sila ng verification muna. Kagaya po itong binabanggit nyo kanina kay Secretary Gina Lopez, sabi nyo, DENR ang nag-i-issue ng permit. So kung mayroong nagbenta dito, DENR ang nagbenta. Wala naman nagbenta. Kung meron man. Hindi mo maibenta. Alam nyo, para ano niya, kahit nasa ano, meron sa international law eh. Pinag-aralan din namin yan eh. Yung ang isang ano, unang-una, these are not, these are government property. Hindi yan alienable and disposable. So nobody among the Filipinos, including public officials in government, can initiate the transfer of ownership of any property. Kayong mga abogado, alam niyo yan! Kaya, dapat hindi na ano to. Kaya itong ano na ito, walang makapagbenta. Huwag natin lukuhin yung mga tao natin. Kaya ang problema, tayong mga sampanin nyo. Pag sinabi yung bato, ginto na. Ano ba naman yan? Kaya yung ano natin na to, hindi pwedeng mabenta. Hindi ko pwedeng maibenta, hindi pwedeng maibenta ni Amor, hindi pwedeng maibenta ni Vic Magsaysay, hindi pwedeng maibenta ng DNR. At ang Pilipinas hindi magbebenta. Kaya nga maraming ganyan. Ang mga ari-arian hindi pinamimigay. Meron nga nangyari minsan eh. Nung nag-usap kami ng gobyerno ng Pampanga, hinihingi ng Pampanga yung Batyawan sa kanila na lang daw. Dahil mas malapit. Mga Kapampangan na ang salita doon eh. Pero sabi ko, hindi ipinapamigay ang teritoryo. Sabi ko, amin yan. Hindi pwedeng gano'n, basta tingin mo lang. Okay, kung hindi pwedeng ibenta, pwede namang i-utilize o
sa pamamagitan ng mga permiso ng mga government agencies gaya ng DNR. Yeah, merong ano yan, may proseso. At kahit nasa transaction, kagaya ko, being the governor, I cannot just sign memorandum of agreement or contract without the express approval through a resolution by the provincial board. Merong ano yan eh. Kaya ako lahat ng pinagagawa ko dito sa Zambales, documented dyan. Pagdating ko rito doon, ang daming ginawa na walang dokumento eh. Pero tinulungan ko na lang kasi kawawa yung mga bata. Meron pa akong binayaran worth 55 million na utang, hindi ko naman sinisingil. Tapos gaganyanin ako ngayon. Okay. So, ito po may binanggit din yung sinasabi nyo kanina ng mga materyales na hindi naman pwedeng gamitin bilang reclamation material yung putik or yung laterite dahil kakalat yan at actually nagkukulit din. So, sinasabi po ba ninyo, Governor, no, walang reclamation sa Scarborough? Wala, tignan nyo yung part. Tignan nyo yung mapa dyan, no? Nakuha yun sa Google. Kayo naman nasa national government, kung gusto nyo makasiguro, magpalipat kayo ng aeroplano, kunan nyo ng picture. Para hindi tayo nakatanga dyan. Para alam nyo kung ano yung totoo. Eh huwag yung, porque sinabi na nadyaryo na, papaniwalaan na. Dahil ako, kawawa naman ako. Nadaanan ko na lahat yan. I have been Secretary of Defense, Secretary of Public Works, Secretary OIC, Secretary of DILG. Hindi ko ano na yan. Pag kami dumarating sa aking PNP, NSA, basta't may dumarating na na informasyon, I have to confirm it. Mahirap yung husgahan mo kaagad isang tao. Pamaya wala namang kasalanan, paano kung nabintay mo na? Kagaya ng ginagawa ng mga kababayan natin, sabi, traidor. Kailangan ma-firing squad. E paano kung binaril ako dyan sa bundok? Ang hilig-hilig ko pa ng mga lumakad dyan. So bakit hindi nila ako mabaril? Mahal nila ako, nagpamalo pa sila sa akin. So kung may mga government agencies po ba na pwedeng mag-verify, mag-double check dyan sa kung meron mga aktibidad dyan sa Scarborough Show na reclamation at saka yung mayroon pa nga military facility na sinasabi. Alam niyo, pinakamagandang tanungin, yung mga mangingisda, kasi sila mismo nandyan sa sila mismo nakakapunta dyan. Of course, Google, i-request sa US government, kasatahan ng satellite, yung in time, na pan. So, huwag na kayo magtanong sa China, huwag kayo magtanong sa ito dahil mahirap paniwalaan. Pero ang inaano ko rito ay, sana naman ilagay natin sa lugar. Kawawa naman ako eh. Hindi na nga ako nagreklamo sa pagkatalo ko eh. Dahil alam ko iba nangyari. Kaya, huwag naman ganyan. Okay, so, bali, ang sinasabi ninyo, wala kayong binenta dahil nga pinaliwanag naman ninyo yung proseso. Tapos sinasabi rin ninyo na walang reclamation na naganap. At wala ninyong sinasabing 3,500 hectares na na-reclaim doon sa Scarborough. Sa bakit, may binabanggit na 450 truckloads. Yun yung sinasabi nila na gano'n during my time. But these are all by virtue of permit or DNR. Nobody can extract anything from earth, from any territory within our jurisdiction walang kasi ang dyan, ang in charge dyan ay yung DNR. Kaya nga dito sa Executive Order number 19192, yung Reorganization Act of the Department of Environment and Natural Resources, makinig kayo dyan, DNR. Section 4, mandate. The department shall be the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources,
especially forest and grazing lands, mineral resources, including those in reservation and watershed areas, and lands of the public domain, etc., including the licensing and regulation of all natural resources as may be provided for by the law in order to ensure equitable sharing of the benefits derived therefrom from the welfare of the present and future generations of the Filipinos. Pakibigyan nyo nga ng kopya ang kapital nyo nito para for reference. Okay. So, itong yung 450, kung tutusin, ito po yung merong permit na sinasabi niyo. Ano yun? Para saan po yung meron yung tinatawag nilang ore transport permit, meron yung mineral or extraction permit, pero ang nagbibigay nito yung yung MGB. MGB. Mines and Geosciences Bureau. Hindi yung provision, hindi kayo, no kayo. Oh, tsaka mahal ito, imagine, bibili sila ng so many dollars, parang at its peak, panahon ni Amor, nagpikitong mo ito, kaya ang mahal ng nickel nung panahon niya $90 per metric ton. Kaya maraming kumita dito sa Zambales nung panahon ngayon. Tapos nung bago ako umupo, bumaba yan sa 40, bumaba pa ng 20. Kaya nga, nung panahon ko, halos walang gustong halos walang gustong mabili ng nickel at dadalhin sa China. At ang binibili nila yung 1.5, 1.8 asay, yung nandyan yun, 1.2. Tapos meron pang development, ang Indonesia, pinagbawal ng magbenta sa labas, nandun na yung processing plant. Dapat dito ang processing plant. Alam niyo kung bakit? Walang basura dito eh. Kasi itong nickel, I think it's about 75% moisture. Lulutuin yan hanggang sa mahiwalay ang nickel, yung metal, tapos yung abo, fly ash. Inihahalo sa simento. Kaya kung dito sa atin ay magagamit pa sa pagkakala ng simento, hindi lang yon. Ang binibili nila yung nickel content. Pero lumalabas doon sa research namin based on some information at information from other sources, meron pang mas mahal na minerals na kasama doon na hindi nila binili kasi ang binayaran lang yung nickel content. Pero kung dito gagawin sa atin yan, mamomonitor natin lahat. Yan ang isang Maganda siguro pag-usapan to, yung kung pwede, maitas natin sa stocks para kikita yung plan. Niloloko tayo eh. Ang problema kasi, pagdating sa Kongreso, mahirap pumasa ang mga batas. Sa palagay po ba ninyo yung 450 dump trucks, kung sakali mo talaga yung nilagay doon, yung makakabuo ng 3,500 hectares? Hindi. Dahil nasubukan ko ng pick up ng mga siguro 1.5 meters na lugar, ang lalim, tapos siguro mga nasa 300 square meters. Inabot kami ng 150 truckloads na. Ano magagawa ng 450? That's 3 times. Hindi, wala pa. Hindi mo paano yung magtampakan yung 2 meter deep na lote mo na 1,000 square meters. Kaya come to think of it, pag-review kayo ng arithmetic, mag-review kayo ng batas. Alam mo, Vic, nadidismay ako kasi sa system natin, ang isang judge, pagka mali yung yung decision niya, is being charged of ignorance of the law. And anybody who is ignorant of the law should be disbarred. Yun ang alam ko dyan. So, hindi ka patatawarin kung ikaw abogado, yun ang sabihin mo, hindi ka, walang kapatawaran yan. Okay. Since kung puno-tulo po nito ay yung pagmimina, siguro bago tayo magtapos, tayo mapunta sa oras ng ating programa.
Yung pong proseso ng small scale, kasi large scale, small scale, may pagkakaiba. Ano po ba yung pagkakaiba niya? Yung small scale, nung panahon, but it was dropped sometime in 1995 yata yun, or 2000, early 2000, na inalis na yung small scale. May dinagdan pa akong mga small scale permit dito nun eh. Supposedly wala na. Mahigit na 1,000. Ngayon dahil marami nagreklamo dahil nadagdan kong mga permit patong-patong hanggang 5. So nagkaaway. Sabi ko, reviewin muna natin. So hindi magawa, ni-recall ko lahat. Tapos pinaano, sa mga mahigit 900, mahigit 30 lang yung nag-ano doon eh. Tapos yun, nagkaroon naman ng problema eh. Kasi yung small scale, large scale. But ang magandang ano ito siguro is, for all intents and purposes, sundin lang natin ang batas. Kung hindi makakomply yung mga minahan, huwag sila mag-operate. I think the survival and the health requirements of our people should come first. Magkano sabi nga ni President Duterte, anin mo yung 40 billion? Pwede mong kitain sa ibang negosyo yun. Yung binabayad nila, malaki ang kwan. Malaki ang kinikita dyan. Kung kikita, dapat Pilipinas. Maraming mga ano, at saka marami pa tayong mga pwedeng magamit na armas, actually. Not defensive arms, military armament, but economic sanction na pwede natin magamit. So ano po yung karugatot na post, yung inyong mensahe sa ating mga kababayan, kasama rin yung mga netizens, no? Kasi nagiging tampok ito sa Facebook, sa Twitter, at iba pang mga social media. Alam nyo, siguro yung mga netizens natin na pinapatawad ko sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero ang problema, yung pag naging personal na, kagaya nung minsan, meron yung isang pinapalawig, nilagay sa Facebook yung mukha ni Omar, sabi, ito yung mukha ng anak ni Governor Regdani. Mahaladali niyong hanapin kung gusto niyong hanapin. Ginawa naman ni Omar, dahil man doon yung picture, ito yung mukha nung naglalagay pag may nangyari sa pamilya ko, hahanapin kita sa dulo ng mundo. Siguro dapat gano'n na po. Ang problema, maraming nakakaalam kung anong tama o mali. At saka, kung minsan, nagbabasa ako ng mga comments sa Facebook, hindi ko maintindihan. Para maintindihan siguro, Tagalogin nyo na lang. Para ano. At ang ano ko lang is, baka naman pag kami nagsabi sa inyo isang bagay, tanungin niya, bakit? Bakit? Ako'y nabugbog sarado. I have done nothing wrong. And I don't deserve such condemnation from our very own people. Huwag naman ganon. Ibinigay ko na lahat. Ibinigay ko na lahat ng servisyo ko. Hindi kayo marunong magpasalamat. Sinakripisyo ang pamilya ko. Sarili kong ganyang pagkagalaw. Wala kayong utang na loob. At kayong mga nakaupo, magpakatotoo kayo. Gerta. Buti naman tayo nagkaroon ng ganito pagkakataon. At siguro, kung wala na po kayong itadagdag Governor Regdani, pwede na tayo magbigay ng ating final message sa ating mga kababayan. Wala na siguro, Vic, at mahirap lang magsalita. Yung pagsama ng loob ng kinikinig mo, mas mabuti siguro manahimik na lang. At alam nyo, ang problema nito, tayong mga matatanda, dapat tayo magiging improve. Kayo naman mga bata, mga edukado naman kayo, pag nagkakamali naman na yung mga magulang nyo, at pagsabihan nyo naman, kasi
ano kailangan ko ba tayo magdimandahan? At sayang lang yung kaya nga nung ako'y naupo bilang gobernador, sabi ka, nag-imbestiga ka ba? Sabi ko, ayaw ko tumingin sa likod. I will look forward and just do my job. Wala akong, tapos ito, walang, hindi ko alam kung, kailangan siguro, tingnan natin din yung mga, natin sa gobyerno. Tayong mga tao siguro, tingnan natin yung, mga leaders natin. At kung meron nga yung mga sabi natin, bakit hindi natin palawak pa yung mga ginagawa. Nagtatractis tayo. Nung kami nasa academy, bago kami mag-graduate, nagpa-neuro muna kami. At ang biro niyan, maraming bumuksak sa neuropsychiatric exam. Kaya siguro excited tayo na tingnan natin we must be responsible for our statement. Huwag yung porque kayo naman mga mamamahayan, hindi naman lahat ng nandun sa dyaryo ay sinabi ng ating file. Di namin dagdag pa. Kaya hindi nga ako nagdiyak agad. Pero kung ulit-ulitin mo pa naman yung file, pati yung mga kasinungalingan, pwede kong patawarin yung panambaling ganyan. Pero kung yung ginagatungan mo yung mga tao, parang hate campaign ito. At ayaw ko lang kung anong nila, siguro para magalit ang mga tao sa akin. Pero hindi nyo pwedeng apihin si Cartoon. Kasi ako siguro ang taong nalibot na lahat, pati mga kabundukan na yan. Alam ko yung nangyayari. Kilala nila ako at ako naglalakad ako dyan sa kabundukan kahit mag-isa. Bumabati sa akin dahil wala akong paaway. Ganyan ang buhay. Kaya sana, magpakatotoo na lang tayo. Kung ano yung gusto, yun naman sabihin natin. Iwasan natin yung bag kasi at sana, bago kayo magbigay ng statement, tingnan mo muna kung saan yung Scarborough Shoal. Alam nyo layo yan, Spratly Island, siguro mga, mga 600 to 800 kilometers ang layo. Yung, sa Spratly, na po sa Naipan. Kayo naman mga bata siguro, nag-review na rin ng geography. Para pagdating nyo, wala na yung mga puno-puno. Marami yung pinuulit ko, naman kayo itong mga Tito Island, that's Pag-asa Island. Pag-asa ng Pilipinas. Meron tayo dyan. Meron tayong airstrip, sa katunayan, nagdala ako ng dyan, yung purification equipment, water purification equipment, worth 10 million pesos. Nagdala ako sa MWSS noon, hindi galing siya Germany. Dahil kahit na yung meron pa rin salt content, kaya may mga problema sa bato at saka sa magkano mga 20 yung mga bato because of the high salt. Dinala po niyo yan noong panahon ng ito? Nung ako kasi nag-stay ako sa PND ng 2007. At nagkaroon din ako ng mga ibang defense ministers na nakasayo na ako ang chairman. Nag-chair ako ng meeting noon. Kaya alam ko rin itong buwan. Pati yung problema ng Indonesia at Singapore, pwede na dapat pag-usapan dito. Kaya sana naman, huwag naman kung gusto nyo, tanungin nyo muna. Bada ko nga sana pasyalan si
mambayan mo sa opisina niya, tanungin na siya mismo. Pero marami daw palaging tao, baka hindi mo rin makausap. Kaya mas mabuti, dito na lang, nakikinig naman siya ngayon. Kaya umpay, palakas ka. Dapat matapos mo yung termino mo kasi marami naghihintay sa tabi.